Magandang hapon po sa lahat. Malamig na hapon. No, so, ngayon po ang ating pong paunang gawain ay palambahan. Pagkatapos po ay ang ating Christmas party. So, bago po tayo magsimula, tayo pong lahat ay bumulog sa panalangin. Hindi ko po ang lahat na tumayo. Diyos namin Ama, muli ang kapangyarihan ka higit sa lahat. Maraming salamat sa pagkakataon na muli kami pinagtipon upang ikaw ay dakilain, luwalhatiin, pasalamatan sa iyong kapangyarihan. Tunay nga o Diyos na kung wala ka sa aming mga buhay, hindi namin kaya magtagumpay. At ang buong buhay namin, Panginoon, at kaligtasan ay nasa sa iyo lamang. Muli, Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa pagkakataon na kami makapag-aalay sa iyo ng masasalamat. At patuloy namin gagawin ito, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na siya nagbigay sa amin ng kaligtasan at patuloy na nagmamahal. At sa aming pagtitipon, Panginoon, dinadalangin po namin na ikaw po ang siyang kumilos sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu ang siyang patuloy na mananan at manguna sa amin. Kaya, Panginoon, kami humingi ng tawad sa lahat ng aming mga kasalanan at pagkukulang na siyang aming nagagawa. Panginoon, ikaw lamang ang siyang bibigay ng kaligtasan sa amin at katiyakan na kami ay magiging matagumpay sa mga kahinaan natin ito. Lord, pag-isahin ang laman ng aming puso na ikaw ang sentro ng gawain ito at tulungan mo ang bawat isa ay sumamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. At ang pagtitipon namin ito ay pagtitipon ng kadakilaan mo sa bawat isa sa amin. Ang pagdiriwang din po na aming gagawin, ito'y dahil sa iyo lamang. Lord, patuloy din po namin pinadalangin na ihanda mo aming mga puso't isipan sa pagsambang aming gagawin. At tulungan mo ang bawat isa na bukas ang aming puso't isipan, Panginoon, na ang mga mensahe mo ay may papamuhay namin sa tulong ng iyong Banal na Espiritu. Sa aming pag-aawitan, Panginoon, dalangin namin na patuloy na maging laman ng aming mga puso ang awitin. Binigay mo sa amin upang ito ay aming gawin upang mahayag na ikaw ang Diyos na ang laman ng aming puso at aawitan. Muli, Panginoon, maraming salamat po. Ito po ay naalay namin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang hapon po muli sa bawat Ito, mag-turn po sa akin lahat. Kaway ka lang po natin, nasa tabi natin, nasa likod natin, nasa natin. Pwede po kami magkakaklan ako, pwede po tayo sa kita. Pwede tayo sa kita.
promise was delivered to the Virgin Bride, the one who would be called Emmanuel. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high. Holy, holy forever. In the heart of town of David, a Savior born today, the one who would be called Emmanuel. And behold the hosts of heaven, before the throne of faith, the one who would be called Emmanuel. The Messiah, our God is with us now. Where the angels cry, holy, all creation cry, holy, you are lifted high. Holy, holy forever. To the people sing, holy, to the people, holy, you will always be holy, holy forever. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Jesus, your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high. Holy, holy forever. To the people sing, holy, to the kingdom, holy, will always be holy, holy forever. Will always be holy, holy forever. We will always be holy, holy forever. Amen. So talagang ang Panginoon ay banal. So tayo po ay
umaawit at nagpupuri dahil siya ay banal na Diyos na ating sinasamba. So, para po sa ating pagpapatuloy, tayo po ay dadako sa mga announcement. Yan po. Bukas po, wala po tayong panambahan. Ano po? Pakipaalala na lang din po sa iba na sa susunod linggo na po ang ating panambahan. So, ngayon lang po tayo magdiriwang ng Sabadong panambahan dahil ito po ay kasunod ng ating Christmas program. So, Christmas party. So, sa mga nagdiriwang ng birthday, meron po ba? Yan, habang piniprepare pa ni Kuya Manny, ayun po. So, meron din po tayong Facebook account. So, paki-update na lang po kami about po sa inyong mga prayer requests. Though ginagawa po natin ang ating Thanksgiving every first Sunday of the month. Kung hindi po ninyo kinakaya na mag-testify ng sa harapan, yung iba po kasi medyo kinakabahan po ano po pagka nandito na po sa harapan. So, pwede pong isulat. So, ngayon pa lamang po, mag-start na po tayo mag-take down ng ating pasasalamat at pagpupuri sa Panginoon dahil sigurado po tayo na by January, marami na po tayong blessing na i-declare. Di po ba? So, umpisahan po natin ito para pagpasok po ng January, punong-puno po talaga tayo ng pagpupuri pasasalamat sa Panginoon sa ginawa niya sa taon ng 2025. So marami po tayong mga challenges na kinakaharap, pero indeed, ang Lord po is, sabi nga, God is good, and all the time, Amen. So, ayun po, para din po sa ating Christmas party mamaya, pakiready niyo po yung inyong mga regalo para po sa mga nais kong makibahagi sa ating exchange gift. Yun po, meron po tayong registration with Pastor Chris. So, dapat po tayo ngayon sa ating tithes and offering. So, lahat po tayo ay pinagpala ng Panginoon, lakas, kakayanan, trabaho, negosyo na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Hindi po tayo magtatagumpay kung wala ang Panginoon. Amen po ba? Dahil ang lahat ng meron tayo galing kay Lord. So, bago po tayo makapagbigay, tayo po muna ay dumulog sa panalangin at pagpapasalamat sa kabutihan ng Panginoon. Diyos namin Ama, higit kumapagpala sa lahat. Maraming salamat po sa buhay na ibinigay mo sa amin, sa kakayanan, sa kaalaman, sa katalinuhan, upang ang mga gampanin, tungkulin na ibinigay mo sa amin ng Panginoon, ay magawa namin ito ng may banal na takot, may pagpapakumbaba. Dahil ang lahat ng bagay ay dapat namin gawin dahil kami ay anak mo na. Higit sa lahat ng mabubuting bagay na aming nagagawa, ito'y dahil sa iyo. Kaya Lord, maraming salamat po sa trabaho, sa lakas na ibigay mo, sa negosyo, at sa mga tao rin pong naging daluyan ng pagpapala upang ang mga trabaho na meron kami at ang mga tao na ginagamit po upang umunlad ang mga negosyo. Salamat Panginoon, ikaw po ang Diyos na nakakaalam kung paano mo sila muli gagamitin instrumento sa mga nangangailangan, Panginoon, upang sila ay patuloy na gamitin mo pa rin kong pagpapala. Gayun din, Panginoon, ang lakas na ito ay binigay mo sa amin upang kami ay maging pagpapala rin sa aming kapwa. Maging sa mga pananalapi o sa aming mga kinita mula sa aming trabaho, mula sa aming mga negosyo, Ama, ito'y dahil sa iyo lamang. At maluwalhati ka sa lahat ng pinagkakatiwala mo pera. At tulungan mo kami, Panginoon, na maging mabuti rin po kami katiwala at maging daluyan din po ng pagpapala kung anong meron ka ibinigay sa amin, higit sa lahat sa pagtulong at pagmamalasakit sa aming kapwa. Maging
upang ang pangangailangan ng aming bahay-sambahan ay matugunan at makatulong rin po maging kabahagi sa mga nangangailangan ng finances, ganun din Panginoon sa ikauunlad ng buhay ng bawat miyembro ng iyong bahay-sambahan. Muli Panginoon, tinataas namin ang mga pananalapig ito sa iyong mga kamay upang kami maging mabuting katiwala sa ipinagkaloob mo sa amin. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling at pinagpapasalamat sa natatanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yun po. So, ngayon po, handa na po ba ang lahat na makapakinig at mag-take down notes ng message ng ating pastor? Mukhang hindi pa sila handa. Hindi po kasi tayo nasanay ng hapon, ano, kaya parang iba yung ating pakiramdam. Tapitin po natin yung ating katabi. Handa ka na ba? Yan, handa-handa na dapat tayo makinig ng mensahe ng Panginoon. Ano po, lalo higit sa ginawa ng Panginoon sa buhay ng ating pastor na magdadala ng mensahe, si Pastor Romy Olaso. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa buhay ng ating pastor. Good morning po. Good afternoon. Tinitignan ko lang po kayo. Yung subukan ko lang kayo. Tama sabi niya. Yung lahat ko nung good morning, pwede na pong lumabas. Joke lang. Joke lang. So, sino po rito yung nakatanggap na ng regalo? Di ba po tayo nag-exchange gift pa? Paano na nakatanggap? Joke lang. No, lahat po tayo nakatanggap na ng regalo. Ano pong pakiramdam mo pag nakatanggap ka ng regalo? Masaya. Sabi mo sa kanina, masaya. Kitang-kita sa mukha mo, masaya talaga. No? Masaya talaga. No? So, sa hapong ito, titignan po natin, ano? Kasi maraming mga tao nagiging masaya lang kapag mayroong regalo. Paano kung pagkatapos ito, wala kang matanggap? Paano mo content bigla? No? Huwag po kayo maglala, lahat mo ngayon ay makakatanggap. Kaya sabihin mo sa katabi mo, meron ka. Meron ka. Yung kasabihin ka minsan na hindi ka mawawalan. Tapos kayo sa'yo kasunod. Hindi ka rin magkakaroon. Anyway, kaya gusto ko pa nabigay yung pinakamagandang regalo na natanggap natin sa ganitong season. Pero bago tayo magpatuloy, hingi tayo ng tulong sa ating Diyos na pinakamagandang regalo niya sa atin. Isa sa mga magandang regalo niya sa atin ay pwede tayong makalapit sa trono ng kanyang biyaya. Panginoon, salamat. Sa hapong ito, ipagdiriwang namin, bagamat hindi eksaktong araw ng iyong kaarawan, pero mahalaga, Panginoon, inaalala namin na minsan pumunta ka dito sa lupa para bigyan kami ng pag-asa. Ang iyong mga salita ang magdadala sa amin sa mas malalim na pagkaalam, sa mas malalim na pagkakilala sa inyo, kasi napakasarap isipin na mayroong isang Diyos na nagkatawang tao na ibinigay ang kanyang buhay para sa bawat isa po sa amin. Kaya samahan po kami, Panginoon, sa lahat mo ng aming gagawin. Ikaw lamang po ang mataas, ikaw lamang po ang maluwalhati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Tingnan po natin dito po kasi pumapaloob yung sa kabuuan ng salita o pag-ibig ng Diyos. Tingnan po natin. Siguro kabisado natin yan. Dapat lang. Kasi yan po ang para sa akin po isa sa pinakamagandang verse na magiging daan para makita natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Pwede mo pakibasa? 1, 2, 3. Ayan. Sabi dyan, gayon na lamang yung pag-ibig ng Diyos sa atin, sa lahat sa atin. Kaya niregalo niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alam niyo po, kahit sino, pag nagregalo ka, parang ganito, nagregalo ka,
Tapos nakita mo yung niregaluhan mo, hindi pinansin yung niregalo mo. Nilagay lang sa isang tabi, hindi ginamit. Ano kaya magiging pakiramdam mo? Di ba napakalungkot po ron? Binigyan mo sa kanya, binigyan mo ng napakalaking Toblerone, kagaya nito, ganito kalaking Toblerone. No? Tapos nakikita mo, nandun lang sa gilid ng bahay, nilalanggang, walang pumapansin. Samantalang nung binigay mo doon sa tao, tuwang-tuwa siya, kaya lang, hindi pinansin. Ako, pag sa akin mo binigay yan, baka wala nang isang araw, ubos yan. Kahit ganito malaking Toblerone yan. Ubos yan. Pero yung mga mahalaga eh. Sabi dito, ang Christmas ay kaarawan ni Jesus. So kung tutuusin, tayo ang dapat magbigay sa Kanya. Nakakita na ba kayo ng gano'n? Birthday niya, siya pa ang nagbigay sa'yo. Meron ba gano'n? Actually, meron. Baka sabihin nyo, wala. Meron. Yung mga artista, yung mga philanthropist, yung kiss na birthday niya, maghahanda siya, pupunta siya sa mga preso, pupunta siya sa mga orphanage, nagpapakain siya. Kasi kasiyahan kagalakan na yun. Parang ganun po ang ating Panginoon. Hindi siya nag-aantay ng kahit ano sa atin kung tutuusin. Ang gusto lang niya, tanggapin natin yung regalo na ibinibigay niya. Ano yun? Buhay na wala hanggan. Kasi wala nang papantay pa sa regalo ito. Walang kapantay na regalo ito ng ating Panginoon. Tingnan mo natin yung ano ba yung mga ginawa ng mga unang mga sinaunang nag-celebrate mo ng Christmas. Ayan. Sabi diyan, doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabilyon. At tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa paligiran nila ang kalwalhatian ng Panginoon. Ganun na lamang ang kanilang pagkatakot. Ngunit, sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na babalot ng lampi at nakahiga sa isang sarsaban. Ano po ang reaction? Tingnan natin. No? Kasi ito po yung sinasabi ko eh. Ano yung reaction mo pag sinabing, eto may regalo ka? Titingnan natin kung ano reaction nitong mga pastol na ginamit ng Panginoon. Unang-una, letter A, sila ay excited. Excited. 2:16, tingnan mo natin. Nagmamadali silang pumunta roon at natagpuan nila sina Maria at Jose at naroon ang sanggol na nakahiga sa sarsaban. Pagpunta po ninyo itong araw na ito dito, excited po ba kayo? Salamat. Excited po. Kitang-kita po sa mukha ninyo. Ulitin ko mo! Pumunta po kayo dito, excited kayo? Yes! Yan. Bakit kayo excited? Dahil sa regalo. Dahil sa pagkain. Okay naman po yan. Okay naman po yan. Kaya lang, sana huwag natin makalimutan bakit tayo talaga nandito. Yung i-aim natin, ano ba yung reason? Kahit umuulan, kahit na maputik sa daan, hindi ka nagdalawang isip. Bakit? Alam mo kasi na ang pupuntahan mo ay celebration ng kapanganakan ng ating Panginoon. Yun dapat na nakalagay dito at dito. Hindi dahil sa, ano kayo matatanggap kong regalo mamaya? Sana naman, usapan 300. Sana huwag naman 250 yung binigay sa akin. Baka ganun, nasa isip ko lang. O kaya ano kayang minandang pagkain sa church? Sana masarap naman. No? Dito po, walang sinabing pagkain, kundi nakita lang nila. No, nakita lang nila yung sinabi na magbibigay ng kaligtasan. Yun po ang nagbibigay sa kanila ng excitement. Dala lang nila, mayroong kaligtasan sa pangalan ng ating Panginoon. Ipinanganak yung tagapagligtas. Kasi kahit po anong gawin po natin, hindi tayo magiging masaya kung iba ang nasa isip po natin. Sa totoo lang po, maaaring masaya ka temporary ngayon dahil ang dami mo mga ganito, pero mauubos lahat yan. Matatapos lahat yan. Pero may kasunod.
ang maganda po nito, alam natin kung bakit tayo nagse-celebrate. Yun po ang pinakamaganda sa lahat. Ang hirap kaya nung pag tinanong ko, uy, bakit pa kayo masaya? Bakit kayo nagse-celebrate? Ewan ko ba, nasama lang ako, nahila lang ako rito. Hindi mo may-enjoy. Hindi mo may-enjoy. Pero, kung pumunta ka na, alam mo yung dahilan kung bakit ka pumunta, magiging masaya ka. Mamaya po, pagkatapos ko rito, aatin uli ako ng Christmas party. No? Actually, niyayayang ako alas 4. Pero sabi ko nga, may Christmas party ako sa church. Uunahin ko siyempre sa church. Kasi mamimiss ko po kayo. Tingnan mo nga yung katabi mo. Mamimiss mo kayo kapag wala na dito? Tingnan mo. Parang okay lang siya kahit wala yan. Ano? Parang okay lang. Pero alam niyo po, kasi kaya ko sinasabi ito. Kasi, makita natin, ma-realize natin, bakit ba tayo nandito? Bakit ba tayo nandito? Kasi napakalaga, malagay sa isipan sa puso natin, na kaya tayo nandito dahil kay Lord. Sabihin nga po natin, dahil kay Lord. Salamat po sa walo. No? Dahil kay Lord. Pangalawa, ano yung naging reaction nila nung malaman nila yung kaligtasan? They shared the good news. Lucas 2:17. Nang makita ng mga pastol ang sanggol, isinalaysay nila ang sinabi ng anghel tungkol dito, namangha ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Hindi ka ba naman magugulat? Hindi ka ba mamamama? Biglang lumitaw yung anghel, lumiwanag. Tapos biglang nagsalita yung anghel na nandiyan na dumating na yung tagapagligtas. Pero tingnan niyo po hindi po madamot itong mga pastol. No? Dapat kung ganun din po yung ugali natin, dapat hindi po tayo madamot. Sabihin mo nga sa katabi mo, bawal ang madamot. Bawal ang madamot. Kasi pag nalaman ganito po, pag nalaman mo, pag ganito, halimbawa dito po sa Lula Compound, nalaman mo, no, doon sa may, sabihin natin yung pinakamalapit dito, basta dyan, basta malapit sa bakery, nalaman mo, nagbibigay ng ham, pag pumunta rin, anong gagawin mo? Pagkagawa mo na, bahala sila. Sa Lula Compound, bahala sila, kanya-kanya tao. Hindi. Dapat ibahagi mo ito. Tama ba? Nakita mo, nakaranas ka ng maganda, nakatanggap ka, baka naman pwede mong ibahagi sa iba ito. No? Kaya nga po, bawal ang madamot. Tignan mo yung katabi mo. Mukha bang hindi madamot yan? Lalo na po, ang sinabi ng mga pastor, nakita namin ang tagapagligtas. No? Kaya nga po palagi po natin sinasabi rito sa church yun. Dapat tayong mga mananampalataya, ang tawag po sa atin ay Samantha. Bakit Samantha? Palagi natin sinasamantala ang pagkakataon, ibahagi ang mabuting balita. Sa lahat ng pagkakataon, gusto natin lahat ng mga tao ay magkaroon ng kaligtasan. Nakakalungkot naman, ikaw maliligtas tapos yung mga kasama mo hindi maliligtas. Kasama mo sa bahay hindi maliligtas. Kasama mo sa mga bagay hindi maliligtas. Tunay na nakakalungkot pagka gano'n. No? Sabi dyan, share the good news. Pangatlo, sabi dyan, share the gift of Christmas. Umalis ang mga pastor na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita ayon sa sinabi ng anghel. Alam niyo po, palagi pong sasabihin ito. Yung ginagawa po natin pagkakanta, pag-awit, pagpapakita lang po ito na tayo ay nagpapasalamat sa Diyos sa napakagandang ginawa niya sa buhay natin. Lahat po ba dito maganda po ang ginawa ng Diyos sa buhay natin? Salamat po sa walo. Ulitin ko po, lahat po ba tayo dito ay talagang masasabi natin na napakaganda ng ginawa ng Diyos sa buhay mo? Kasi kung hindi pa, huwag kang mag-alala. Papunta ka na ron.
gaganda ang buhay natin kapag na kay Kristo. Bakit? Siya ang bahalang mag-ayos nito at nito. Pag tama yung puso, tama yung isip natin, hindi po pwede na hindi natin maranasan ang tinatawag kong kagalakan galing sa ating Panginoon. Sabi po rito sa Romans 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ito po ang kabuuan ng Biblia na sinasabi mahal na mahal na mahal tayo ni Lord. Sabi dyan, walang bayad na kaloob ng Diyos. Hindi po natin pinagpaguran, hindi tayo nagbayad o ano man, kundi tinanggap po natin. Parang ganito, bibigyan kita ng, halimbawa, tatawagin ko, sino kayo tatawagin ko pwede? Sino pong tatakbo rito? Sige, Buning, ikaw na, mabait ka naman. Liyan. No. Bibigyan kita ng regalo. Halimbawa, ito. Yan. Anong gawin mo sa regalo? Ikaw, huwag mo na. Ang bilis mo naman. Inaano na. Hindi ko pa inaabot eh. Parang ganito, bibigyan kita ng regalo yan. Parang ayaw, pagkapin. Ayan, binigay ko. Nagbayad ka ba o hindi? Nagbayad ka na sa regalo na binigay ko, hindi? Ha? Anong binayad mo? Tinatanong ko sa iyo, di ba regalo ko yan, 50 pesos? Nang may binigay ka ba o may pinalit ka ba sa binigay ko 50? Wala. O wala. Ano ibig mong sabihin? Hindi natin pinagtatrabahuan o hindi tayo nagbabayad doon sa kaligtasan. Binigay ito ng Lord ng libre. Kaya dapat tanggapin natin ito ng libre. Hindi tayo nagtrabaho. Kasi kung nagtrabaho tayo, hindi na regalo. Yung tawag doon, sweldo mo yun dahil meron kang ginawa. Eto, meron ba tayong ginawa? Wala. Tinanggap lang natin yung kaligtasan sa pamamagitan ng kabutihan ng ating Diyos. Yun po ang ibig sabihin ng Christmas. Ang Christmas po ay tungkol sa ating Panginoon. Hindi dahil doon sa mga regalo na matatanggap natin. Dahil meron na tayong tinanggap na pinakamagandang regalo. Ang ating Panginoong Sus, nang tinanggap natin siya, anong sabi? Ang sino mang sumampalataya at manalig sa Kanya ay binibigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Tingnan niyo po yung katabi mo, mukha bang anak ng Diyos? Yung katabi niyo, mukha bang anak ng Diyos? Pasalamat tayo kung hindi dahil kay Lord, hindi yan magbumukhang anak ng Diyos. Kaya sabi mo sa katabi mo, parehas tayo, tol. Magkakapatid tayo sa ating Panginoon. Kaya sa hapon ito, tayo magdiriwang, pero sa pagdiriwang natin, palagi natin isipin, kaya tayo mayroong Christmas ay dahil meron tayong Diyos na palagi na nagmamahal, pinapakita sa atin kung ano ibig sabihin ng Christmas. Tayo po tumayo, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat. Meron talagang Christmas dahil merong isang Diyos na kagaya mo na talagang nagbigay ng iyong sarili para bigyan ng tugon sa aming mga pagkakamali, sa aming pagkukulang. Salamat sa pagtubos po ninyo. Ang kailangan lang namin gawin, Panginoon, ay talagang ibigay namin, tanggapin namin ang ibinibigay mong regalo sa amin. Salamat, Panginoon, yung regalo niyan walang expiration. Patuloy na pwede namin panghawakan, patuloy pwede namin gamitin sa araw-araw naming pamumuhay. Kasi kami ay itinuring mong anak. Yung maituring lang kami na anak po ninyo ay isa na pong napakalaking benepisyo. Ibig sabihin, dahil anak mo po kami, pwede po kami tumawag sa iyo unlimited. Dahil ganun talaga ang relationship. Ang tatay at ang anak kahit na ang tawag sa tatay ay palaging pinakikinggan. Ganyan ka po rin. Ganyan mo pinakita mo yung sarili sa amin. Dahil magmula pa nung aming pagkabata hanggang sa panahon ito, nasa edad na kami, nasa tamang edad na kami, ay nakakaranas pa rin kami, Panginoon, ng inyong katugunan sa aming mga panalangin. Kaya hayaan mo, Panginoon, sa gabing maraming celebration ngayon,
isipin namin palagi, magiging masaya kami dahil sasamahan niyo po kami, dahil ito ang celebrant dito, ikaw ang hari sa aming kalagitnaan. Kaya ngayon pa lang, Panginoon, inaangkin namin na magiging masaya ang pagdiriwang na ito dahil ikaw ang aming luluwalhatian. Lahat po ng naniniwala ay magsabi ng Amen sa pangalan po ng ating Panginoon. Okay. Magandang hapon po muli sa atin. Tawag na pala po merienda. Medyo gutom na po tayo siguro. So, isang magandang hapon at mapagpalang araw po sa ating lahat. So, katulad nga po ng sinabi ng Manny, parang hindi pa daw tayo nag-merienda. So, again, magandang hapon po sa ating lahat. Okay. Nagkatipon-tipon po tayo dito para sa ating pinakaabangang Christmas party. So, ako nga po pala, kung hindi nyo kilala, si Pinay Tabola. At si Manny Olaso. Ayan, nag-practice kami. Practice kami. Ayun. So, simulan natin ang selebrasyong ito ng may ngiti at galak sa ating mga labi. So, pakisabi nga po sa katabi nyo, ikaw ang star ng Pasko. Hindi na. Ulit, ikaw ang star ng Pasko. Ikaw ba, Manny? Ikaw ba ang star ng Pasko? Hindi. Ayun. At syempre, sino nga po pala ang tunay na star ng Pasko? Sino nga po pala yun? Jesus Ayun. Christ. At Yan. dahil po dyan, palakpakan po natin ang ating Panginoon sa hapon ito dahil siya ang tunay na star ng Pasko. Amen. So, ngayon po, dadako po tayo sa special number ng mga kids. Yan. Palakpakan po natin yung mga kids. Tinatawagan po namin yung mga kids. Meron po silang special. Kids po, punta na po dito sa harap kay Madam Principal Ate Lida. Ang sana yung mga kids mo? Mga kids, tinatawagan po yung mga kids. Ito kayo dito mga kids. Prayer for the kids nila. Gusto nila pinapalakpakan sila eh. Yan. Ayan po, ayan. Ang dami na nila. Baka meron pa nga hapon. Yung kinakandong ng mga nanay dyan. Para may pag-pray natin, tandaan. Kasi tandaan. Iulat po natin ang ating mga kamay sa kanila bilang pagtatalaga ng kanilang buhay sa Panginoon. Maraming salamat po, Diyos namin ng mga makapangyarihan, mapagmahal, mapagkalina sa buhay ng mga batang ito. Mura man ang kanilang mga isipan, pero ang kanilang mga puso ang maibalisan. Dalangin namin, Ama, na balutin mo sila, Panginoon, ng iyong banal na dugo upang sa gawa ng kaaway, mananatili silang malayo at protektado niya. Lord, sa iyong mga kamay, patuloy din po namin sila itinatalaga upang anumang impluensya ng sanlibutan ito na makapagpapalayo sa iyo, Panginoon, kamay mo makapangyarihan, makapagligtas at makapaglalayo sa kanila. Maraming salamat din po sa buhay ng mga magulang, sa kanilang mga guardian, Panginoon, na binigay mo upang magbigay ng tamang katuruan, na tamang gabay, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Higit sa lahat sa iyong banal na salita, na hindi sila mapapahama, kung hindi patuloy silang lilingon at patuloy na hahanapin ang kapangyarihan mo, Panginoon. Maraming salamat po sa mga malulusog na katawan na binigay mo sa kanila, kasiyahan ng bawat pamilya ang sila ay makasama. Kaya ngayon pa lamang, Panginoon, amin na po sila tinatalaga sa iyo dahil Diyos ka makapag-iingat at patuloy na magmamahal sa kanila. Maraming salamat po muli. Amin pong tinataas sa mga batang ito sa kamay ng aming Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Amen. You know what to do. Time to put the phone down and raise your attitude. The God who made the birds see sun and the moon isn't somewhere far away. He's standing in the room. So let it scream, let it shout, let him know what you're about. Keep it moving, don't leave a single doubt. That today is the day that the Lord has created. Why would I sit around just waiting? Let's have a celebration.
Kahit pumunta pa ng labas, hindi mo hulog eh. Ayan ha? Ang galing. Galing-bilis oh. Parang pipa yung tayo ah. Ang galing. Diba? Nalagay yung maayos. Galing ng mga bata ito. Yan. Lagay. Yan. Bata. Yun. Yun. Lagay ito sa mata. Tapos tayo magbilang? Hindi pa. Galing ha? Masalita na. Galing. Yun. Meron sa kabila. Okay. Usap natin. So, nakita niyo kung paano mandaya ha? Kung nagkakabiwi. Ready? Go! Go! Please go! Go! Ayan, nakakabilis po na. Ayan, nakakabilis. Tumatik po na 100 plus po yan. Mabilis po. Nag-uubos na sa kanya. Lumipot ka na niya. Inasa. Sabot. Ayan, sabot. Napakalayo na ito. Ayan, pinasa. Ayan, pinapasa niya. Yan! Tumusin po siya ngayon sa tama. Yan. Yan, ang galing. Hindi kaya yan. Hindi kaya. Yan, hindi. Ang galing mo yan. Wow! Yan. Ang bilis. Okay. Go, go, go. Yan. Yan, versus Pina. Magulang pa isa. Yun. Ay, ulit. Ulit. Next. Yun, go. Okay na, next.
Yun. Pasok, pasok. Banapin nyo, banapin nyo. Pasok. So, yan, magkaroon kayo ng circle. Yan. Okay, so yan. Magpapatutok. So, may marinig kayong sound. Hindi, okay lang yan. So, may marinig kayong sound. Then, kapag sound, kailangan lalabas kayo sa garter na walang gamit ng kamay. Kung sino yung matirahan ng garter, kung sino, sa kanya may iwan, so tanggal siya. Okay? Umiikot sila kuya. Yes, sir. Oo, umiikot sila habang sumasayaw. Umiikot sila. So, Sumasayaw. ang gagawin Pwede po sumayaw. natin is, habang tumutugtog po yung sounds, umiikot po Umiikot tayo, sila. habang sumasayaw tayo. Ayun, pag nag-stop po yung music, kailangan nyo pong Makalabas. sa loob ng garden Garden. at walang ginagamit na Kamay. kamay. Tanda tayo. Kung sino yung maiwan na nasa loob ng garter, siya po yung out. Out, yan. Okay? Okay. So, ready na? Grabe music dyan. Music! Music. Sumasayaw, siyempre. Oo, yung nakasayaw naman. Yung kanina, yan. Ito mga bata kanina. Ito ang mga bata kanina. Magala, wala pa yun eh. Nakapasayaw na sila. Yung titigil natin, every Oo. night. Oo. Hindi ba sabi ka nakasayaw ko sa DJ? Dito Yes, po, dito. dito. Habang sumasayaw daw. Yan. Yan, yan, may tigil na. Wala ko yun. Yan. Oh. Wala. Oh! Oh! Pinakain mo si Pastor, ha? Ikot ulit. Ikot ulit. So, dalawa yung mananalo dito ang iyong. Oo. Dalawa. Oy! Oy! Hindi na napunta. Ay, yung nahihiwan talaga. Okay. So, dalawa yung magiging winner natin dito. Pinagay po natin sa pewang natin yung garter. Kapag yung kamay, siyempre, nasa harapan. Yung kami ni po, Nasa harapan. Oh. Yung pinipit mo. Hoy! Hoy! Yan na! Tumakas talaga sila. Galing po yan. Oo, galing, magaling. Ulit. May moves, may moves. Alright. Mukhang napag-practice ito ni Kuya ng Kuya na, ha? Practice ka. Okay yun eh. Magaling ang moves mo, ha? Okay, huwag pa. Huwag. Hello, kuya. Ay! Wala, ayan. Huwag kamay sila. Ayan, sino? Dalawa sila? Dalawa daw, sabi ng mga tao. Dalawa daw. Kaya yung dalawa kayo pinatanggal nila. Pinagtutulungan mo mga. Okay. Okay. Dito. Okay, duwag-duwag. Anthony. Ay! Ay! Bo- Okay, nasa loob na paa. Wala. Ang galing, nakalabas na. Ulit. Nandito na natin sa garter. Dito. Okay, maplakasan nila. Hoy, wag. Ngayon sila tumakas. Sabi kayo ng konti. So, kami na malagay sa harapan. Hindi po natin yung garter. Wow! Ayun na. Mabilis tumakas yung iba.
Bilis tumakas ha. Pagkasado sa pagkakas ha. Yan, yan sila. Alam ko yung mga araw dito. Palikot po tayo. Salamat. Yan, yan na. Hoy! Hindi ko tumakas. Galing nyo talaga tumakas. Ito pa. Ito pa. Ano siya? Para mabilis kayo mahuli. Ayun! Ang galing nila. Ang galing nila, ang galing. Galing nila tumakas talaga. Mababa na. Yan, mababa na. Hoy! Yan! Hindi na takas. Nahuli ng mama niya. Baba. Wow. Yan, maling na lang sila. Bumaba na sa baba. Ayun lang, ating-ating. Kung gagawin ko nila, mukhang ginagawin mo kami na technique na. Oh. Okay, dapat yung nasa kamay. Hindi pa. Yan. Pasla. Yan. Nasa kamay. Yan. Kamay. Wala baba. Bumalik pa pala. Bakit wala? Maulit sila pa rin. Ano kamay? Ayan na. Alam ko na sa dito. Nasa kamay. Hoy! Ayun! Sila maulit. Ayan, apat na lang. Sa dalawa yung matanggal. Dalawa na lang yung matanggal. Dalawa. Okay, ikot. Good, ikot. Wah, yun na siya. May nahuli. Meron. Yung may nahuli. Meron si ulit ng mama niya.
Magbibilis ito ng ano, yung mo. Raise lang yan. Okay na naman po, magkakaroon sila. Taas mo nga! At ako ay... Patawanan pa mo ba? Ayos mo yan. Hold on! Dalawa yun eh. Dalawa. Sinabi. Grabe. Paano talipin mo? Sabi mo, Pwede ito ang kailan. Mamay. Ayun na, pasok na. Ay, meron. Meron. Ayun eh. Tatlo. Tatlo. Ayan. Magandang laban. Pantay-pantay. Ayan na! Wow! Magaling! Ayun na! Kahit anong yuko mo. Di ko makakatawa. Isa na lang matatanggal. Isa na lang matatanggal. Ito na lang matatanggal. Okay, ang gagawin nyo lang po, kukuhain na po yung age ng mga kasama nyo. Yung age, kung ilang taon na sila. Tapos pa-plus nyo po yun. Ngayon kung sino yung makakuha ang pinakamataas na number. Yan. Pinakamataas na numbers, na po yung nanalo. Yung mga kabataan. Okay, kuhain po yung age. Kaya dito ba? Yan, hindi nga po yun natin. dito. Kasi ako yan. Dito kami naman dito eh. Ayan, kanina. Kasi ako kasi yung table. Tapos table. Ito eh. Basketball ako. Ayan. Okay na po ba yun? Okay na po ba tayo? Okay, kumain po yung mga niya. Kailangan ko ng ballpen sa ano, ang gulat. Walang
Boyfriend topper natin. Yan po yung sila. Okay, so nakuha ko na sila ng total. So meron po tayo ang pinakamababa po ay 396 para po yata yun. Para po yata yung pinakamababa. So wala kami. So meron po na 491. So, kalit po tayo. Sunod yung 78578. 578. Ngayon. So, po. 588. 588. Buntik na. Buntik na. Dahil kaya po natin, nanalo. Ang ating mga senior citizen. 669. Ayun. Atin na sila citizen. Matatalo talaga tayo. Matatalo talaga tayo. Ayun. Ayun. Dalawa sa likod. Ayun. So yung premyo po. Diyan, siyempre. Dahil nandiyan na kayo. Makuha na lang po yung premyo nyo dyan. Kayo na mag-decide. Kayo na yung mag-decide. Okay, yun naman kaya natin.